Totoo nga palang nilangaw yung Maisog Rally diyan sa Liwasang Bonifacio sa City of Manila. Original daw na venue ay sa Luneta, kaya lang kasi siguradong aalog-alog daw. Napakakonti ang nahakot. Ayan. Siguradong galit na galit atang si Digong. Siguradong dismayado yan dahil kahit sa Liwasang Bonifacio ay hindi man lang napuno ang lugar. So walang nahakot, walang nauto. Yung mga naandyan po, yan ay mga leader lang, yan ay mga binayaran lang na kuno ay nagre-representa ng kanilang chapter. Pero ang totoong rally, ang totoong, sabihin na natin, people power, dapat po ay organic, ano ho, hindi nakasuot ng mga t-shirts na kung ano-ano na may mga statement. Dapat ora mismo, organic, narinig, may rally, suportado pa rin si Digong, punta, walang nangyayari. Okay? Wala na pong ganyan ngayon. Yung Maisog Rally na yan po ay napakalaking insulto na lang sa inyong mga diehard. Dahil ni minsan, hindi nyo na kayang patunayan yung sinasabi nyong power. Ayan, maraming umattend dyan. Siyempre, yung mga alipores ni Digong, si Roque. Marami pang iba. At ito pong si Trixie Cruz Angeles na mukhang hindi alam ang kanyang sinasabi sa kanyang talumpati nga dito sa rally na ito. Ganyan po ka desperado etong mga ito. Pag ikaw kasi ay intended to lie sa mga dapat mong sabihin, talagang halata yan. Talagang makikita yan. Pero kung seryoso ka, kahit hindi ka nag-prepare, basta galing sa puso mo yung sinasabi mo, lalabas na mainam pakinggan. Pero itong mga ito, paulit-ulit, hindi nga magaling magsalita itong mga litsugas na ito eh. On the spot, sabihin na natin ha, on the spot. Kuno, sabi niya, Mr. President, gutom na kami. Yan po ang sigaw na itong si Trixie Cruz Angeles. Mr. President, hirap na kami. Yan. Tapos, dahil kayo'y gutom na, dahil kayo'y hindi na masyadong naaambunan, ay di lumapit kayo kay Digong kung gutom kayo, kung hindi sapat yung mga kinikita nyo, mga attorney pa man din kayo, sana, abay, kahit pa paano, no, ang buhay ng mga lawyers dito sa atin, lucrative, maayos, 'di ba? Professionally, talagang maayos dapat ang kanilang mga kinikita. Maayos ang pamumuhay. Pero kuno nga ay gutom na daw etong si Attorney Trixie Cruz Angeles. Gutom ka na saan? Saan po kayo gutom? Sa power. Saan po kayo gutom? Sa mga lagay-lagay at kung ano-ano pa. Yun ba? Doon kayo gutom? Talaga? Hirap na daw sila. O ano ngayon, kung hirap, gusto nyo nang paupuin si Sara Duterte? Yun na yun? Yun na ang pinakarason yun na kayo'y nahihirapan? Kayo lang yan ha. Hindi naman taong bayan talaga yan. Hindi naman majority ng ating mga kababayan ang sumisigaw ng ganito. Merong speech, etong si, ano bang pangalan na ito? Trixie Cruz Angeles. By the way, sabi niya, na nagtrabaho daw siya sa excellent administration, kaya daw alam niya ang difference. Alam daw niya ang difference ng administrasyon ngayon at administrasyon dati ni Digong. Alam ko rin, alam din po ng taong bayan ang diferensya ng administrasyon ngayon at administrasyon ni Digong. Kalimitan po ng panahon ni Digong, drawing. Kalimitan po nauso ang trolls ng panahon na yon, nauso ang mga propaganda tungkol sa inyong idolo. Pero wala palang katotohanan yung mga propaganda na yun. Kaya propaganda anyway. So merong speech etong si Angeles. Kuno nga ay nabudol silang lahat. At natutuwa daw ang kampo ni Marcos Jr. ni President BBM. Natutuwa daw or nagagalit daw anyway. Nagagalit daw pala kung sila daw ay umaamin na nabudol. Yun. Madalas ko itong sabihin, mga lawyers kayo, mga may pinag-aralan naman kayo, kahit paano may dunong naman kayo. Ang problema, hindi nyo kayang makipagsabayan. Hindi kayo sanay, sabihin na natin, makipagsabayan sa mga propesyon na meron kayo. Doon sa ibang nasa propesyon nyo, hindi nyo kayang makipagsabayan dahil sanay na sanay kayo sa pagpapagamit. Sanay na sanay kayo sa madaliang tagumpay. Ayun. Kaya napapadali rin kayo. Sanay na sanay kayo dyan eh. Gusto nyo agad-agad. Tingnan mo ang nangyari kay Harry Roque. Ano ba?
Ano bang nangyari dito kay Harry Roque? Abay, maayos naman yan noong una. Ano ho, dahil sa personal, sa kanyang mga pangarap, abay gusto agad. Gusto mag-shortcut. Kaya ayan, nagkandaligaw-ligaw. Naliligaw ngayon ang landas ang isang Harry Roque. Hindi niya alam at hindi niya na rin kilala sigurado ang sarili niya. Pati rin yung mga ganitong klaseng lawyer. Ulit-ulitin ko mga nabudol kayo? Mga lawyers kayo? Nabudol kayo? Tapos ipagmamalaki nyo na meron kayong prinsipyo? Por Diyos por santo naman. Nabudol daw sila. Meron pa to tignan nyo po or pakinggan po natin. Natin nabudol tayo. Abay, totoo naman. Meron ba ditong tingin ninyo, nabudol kayo? Hindi naman, paano magsalita? Kulang yata. Nabudol ba tayo? Magpapabudol pa ba tayo? Kailangan manindigan. Importante, kailangan magkaisa. Kasi yun ang susunod nilang gagawin sa atin. Iintrigahin nila tayo. Maninira sila sa mga leaders natin. Ay, si Harry Roque, ganyan. Ay, si Inday Sara, ganyan. Susunod, ay, si Trixie, ganyan. Leader daw siya. Kailang. Pero Sisiraan walang daw connection siya. yan sa nararamdaman natin. Kahit sabihin pa nila, ay, si Trixie, kasamang tao yan. Ang bottom line nito pagbaba ng presyo ng bilihin. Napakababaw, napakababaw. Parang yung kanilang mga pinaglalaban pala ay yung mga estudyante lang or sabihin na natin, yung mga aktivista. Ganun lang ang level ng kanilang pakikipaglaban ngayon. Nakakala mo talaga napakalaking issue ng ating bansa. Yan po ay gawain ng mga estudyanteng aktivista, yung mga ginagawa nyo ngayon na maisog rally. Tignan natin. Hindi magbabago yung sinasabi natin ngayong gabing ito. Hindi magbabago kahit anong paninira nila sa atin. Hindi niya babaguhin yung presyo ng bigas. You see? Natin nabudol tayo. See? Hindi daw mababago. Kung ano daw paninira, ewan ko, hindi ko rin maintindihan masyado pinagsasabi nito. Pero yun nga, kahit daw siraan sila, hindi daw mababago yung presyo ng bigas, hindi daw aangat ang antas ng kalidad ng pamumuhay ng ating bansa. Kahit daw anong sira pa ang gawin ng administrasyon ni Marcos Jr. sa sinasabi niyang mga leaders. Katulad ni Harry Roque, talaga, gusto niyo na namang utuin ang mga kababayan natin na paninira lang lahat ang nangyayari kay Roque. Gusto niyo na namang lukohin at bilogin ang ulo ng mga kababayan natin na paninira ang nangyayari kay Sara Duterte at sa'yo. Sinong maninira sa'yo, Miss Trixie Cruz Angeles? Talaga po, may maninira sa'yo. At sino ka? Anong relevant mo sa bayang ito ngayon? Kayo yung mga taong nagpapagamit sa mga politiko, katulad ni Digong. Tapos gusto mo, parang mag-play victim kayo ngayon na kayo ay sinisiraan. Nino? At bakit? Good luck.